hello. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng mga... Oo, hindi man sumisikat ng araw ngayon dahil sa meron Bagamat tayong masama bagyo. ang panahon, ha? Maulan, oo. Pero maganda pa rin ang araw. Yes. Yan. Dapat araw-araw maganda ang araw. Kaya magandang araw sa inyo, sa mga nanonood sa amin. Na-miss natin sila, kuya. Oo. Na-miss natin Matagal din, no? Medyo sa mga nagtatanong ko, medyo matagal-tagal kaming hindi nakapag-take, no? So, may mga konting nangyari lang, pero still, God is good. Kaya ito, Yes. tuloy-tuloy na ulit tayo. Kaya marami na naman tayo pag-uusapan sa episode na ito. Kasi Kaya nga. sa dami ng mga nangyari, no? At alam niyo naman at napapansin niyo, baka marami na nagtatalo-talo diyan. Kaya nga, lalo na sa Senate niya, kasalukuyang may mga hearing. Isa yan sa mga maraming kailangan pag-usapan tungkol sa mga ganyang bagay. Yes, pero of course, pagka kami ay nandito at nagkukwentuhan, ay wala po tayong bias dito. Oo. Kami po ay balanse. Ano po? Kaya siguro kailangan lang tumutok, makinig. At kung kinakailangan, you can also ask questions, mag-ipon kayo ng mga tanong, ilagay nyo sa comment para yung pag-uusapan namin, yung talagang galing talaga sa inyo. Di ba? Oo. At least, kasama namin kayo sa pagtambay Yan. dito sa ating kwentuhan. Kaya to hindi lang kwentuhan, tambayan din. Di ba? Usapang tambay. Kaya, Since nabanggit na naman din natin, kuya, yung mga kasalukuyang nangyayari, why not pag-usapan na rin muna natin pansamantala yung mga nangyayari. Ikaw ba, kuya, ano bang take mo sa nangyayari ngayon sa Senate? Siyempre, ongoing ngayon ang hearing ng impeachment ng ating vice-presidente. Ano bang take mo dyan, kuya? Ako, sa totoo lang, talagang gagamitin ng ang batas regarding sa nangyayari, maganda. Kasi ako, kung tatanungin mo, sana pagka may ganyan, siguro kailangan hindi lang isa yung dapat na bigyan ng mga ganyang klase ng pag-uusap. Talagang suriin siguro at tignan yung mga gumawa ng katiwalian kasi maraming sumisigaw, maraming nalulungkot kasi nakapokus lang tayo sa isa. Pero kung lahat siguro, pero magandang magandang pangitain nito na kung meron talaga magiging ganyang klase ng usapin at magiging seryoso, siguro talaga may pag-asa talaga ang Pilipinas na tayo ay bumangon at maintindihan ng bawat Pilipino na meron talagang katarungan at meron talagang nangyayari dito sa Pilipinas, lalo na sa mga ganyang klase ng mga cases, impeachment, or kasi dami kasi nagtatanong na bakit daw eto lang, talaga bang parang pili lang ang kailangang pag-usapan, di ba? Bakit ito lang inuna? Bakit hindi inuna yung ganito, yung ganyan? Pero kami, siyempre, hindi naman kami, sumusunod lang kami. Kaya lang, siyempre, sa dami ng mga nagtatanong, kailangan din na mapag-usapan itong mga bagay na ito. Pero kung tatanungin nyo, pinakamainam talaga yung panalangin kasi walang hindi nakikita ang Diyos. Yes. Di ba? Actually, maganda rin sana panawagan niya sa lahat ng mga Kristiyano na nanonood sa atin ngayon. Sa mga ganitong pagkakataon, sana hindi tayo magkawatak-watak. Sana hindi yung meron kang pinapanigan or may kinakampihan. Sana sabay-sabay tayong manalangin na in this moment, sana manaig kung ano yung tama at kung ano yung katotohanan. Pero alam mo, kung talagang darating tayo sa ganyan at kung ano talaga yung dapat nating tayuan, naniniwala ako kapag ang Diyos ang kumilos, talagang He will expose yung kung ano talaga yung totoo. Pwede tayo magtago Pwede natin takpan ng lahat, pwede nating baliin ng batas, pero ang Diyos, pag nakita niya yan, hindi natin alam kung ano yung magiging part ng Diyos kasi nakalagay sa Bible. Kung hindi naman tayo kailangan din magsisigaw pero siyempre hindi rin naman natin maalis sa mga Pilipino na nandun na yung galit nila. Pero instead of going out, eto sa aming sa aming panukala lang to. Instead of going out, mas makapangyarihan ang panalangin, lalo na kapag ito ay dinadala natin sa Diyos. Kasi naniniwala tayo sa sinabi ng Diyos, vengeance is mine. Hayaan nyo, alam ko lahat yan. At naniniwala ako na
ang Diyos ang magsisiwalat niyan at ang Diyos ang magko-convict sa mga tao talaga na nakagawa ng pagkakamali sa ating bansa o sa gobyerno. Kaya nga sana ang mga tao maging open sila. Though syempre minsan may marami sa ating Pilipino ang hindi naiiwasan na nababahiran minsan ng kulay, may mga pinapanigan. Yeah. Pero sa mga oras ito, hayaan sana natin na maging open tayo. Hayaan natin ang Panginoon kumilos, gawin lang natin yung part natin, ipagdasal natin yung nangyayari, yung sitwasyon, and si Lord na ang bahala mag-expose kung Sa ano tingin man ang ko, kailangan isa din sa mga nangyayari at inalaw ng Diyos to Ginigising din lahat ng mga Kristiyano siguro kasi may mga nababalitaan ko. Ako na kapwa Kristiyano nagkakaroon ng palitan ng Oo, marami sa social media. Oo. Maraming ganyan. Sana ipakita natin yung pagiging tunay nating Kristiyano na huwag tayong magtalo-talo. Yes, tayong magkaisa, manalangin at patuloy panalangin ng ating bansa. Kasi naniniwala po ako sa kapangyarihan ng panalangin. Kung totoo lang talaga tayo at nakikita ng Diyos ang ating puso, nagsisisi tayo at binibigyan natin ng pagkakataon na ang Diyos mismo ang kumilos, hindi yung sarili nating lakas, sarili nating pag-iisip, sarili nating pananaw. Sa tingin ko, mas mabilis na makakilos ang Diyos kasi maluwag na maluwag at talaga nilalagay natin at pinagkakatiwala natin sa Diyos ang nangyayari sa ating bansa. Okay. Kuya, may question ako about dyan. Naisip ko lang, what if, halimbawa, too much obvious, kung maaari nakikita natin, ito yung katotohanan Ito yung totoo. Pero iba yung naging resulta. Tayo ba as a Christian, paano ba tayo natin dapat i-take yung mga ganon sitwasyon? Okay, magandang tanong yan. Alam mo, pagka pinagana natin yung ating pagkatao, siguro hindi lahat ng Christian ay pare-pareho ang magiging reaksyon sa bagay na yan. Pero, siyempre, kung naniniwala tayo na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa anuman na magiging resulta ng usapan or usapin na yan, patuloy pa rin tayo magtiwala sa Diyos. Kasi nakalagay yan sa Book of Proverbs, Trust in the Lord with all your heart, buong puso. And lean not on your own understanding. Siyempre, may sarili tayong galit, may sarili tayong pananaw. Pero ang sabi pagka may mga ganyang bagay, dito maa-apply ang talagang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Kasi trust the Lord with all your heart. Di ba? Huwag tayong sumandal sa sarili nating kaalaman at opinion. Sabi niya, lahat ng bagay, sabi niya, i-acknowledge natin ang Diyos at itatama niya yung ating landas. Kaya siguro magbabago yung ating isip kapag nailagay natin o inuna natin ang Diyos sa lahat ng mga ganitong klase ng pagyayari. Bagamat talagang pag tayo, dahil mali, obvious na ganito, tapos mali ang naging desisyon, talaga pag sa Diyos mo na yan kasi wala din tayong kapangyarihan dyan. Yes, yun nga rin ang isang iniisip ko Though, lately, may naganap na isang gawain ng isang relihiyon sa EDSA nung makailan lang. Ikaw ba, kuya, ano bang pananaw mo ano bang take mo sa ganito? Dapat ba na ang mga religion or ang mga simbahan, ano man ang simbahan yan, ano ba dapat ang take natin sa mga ganyang sitwasyon? Dapat ba tayo makisama dyan? Dapat ba tayo makihalubilo? Ano ba dapat ang standpoint natin dyan? Kasi siyempre, magandang tanong yan, depende kung ano talaga yung motibo ng mga samahan na to, ng mga organization na to, yung mga sinasabi na ng mga Christian organizations. Pero siguro kung talagang tama at yun ay plano ng Diyos or talagang sinabi ng Diyos na lumabas kayo, hindi natin pwedeng maaawat yan. Pero dapat alamin din natin kung ano ang ating motibo kung bakit tayo lumalabas. Alam nyo, kung panalangin lang ang ating motibo, pwede naman tayo sa kanya-kanya nating organization na tayo ay manalangin at magkaisa. At hindi natin kailangan idamay pa yung iba or maglabas tayo ng galit. Paano ba talaga magalit ang isang tao na naniniwala sa Diyos na napakalawak ng grasya, napakalawak ng awa? Marahil parang ganyan yung gusto mong ibato sa akin,
Siyempre kung ako lang, ayokong mapagbintangan na hyper faith. But in practice, if you want talaga to really apply what God wants us to learn or to apply sa mga ganitong klase ng kaso, talagang 100% pagkatiwalaan natin ng Diyos. Naniniwala ko, alam mo, ang kulang sa atin pagkakaisa. Kasi iba-ibang grupo yung lumabas. Do naisip ko lang kuya, no, pasintabi po sa mga organisasyon na katulad niya, no. Sana wag din natin silang husgahan kung ano man ang kanilang aksyon. Maaaring, sabi nga natin, it's between them and God. Kung sabi mo nga kanina, kuya, kung kinakausap ka ng Diyos na ito ang gawin mo. So siguro, huwag na natin sila husgahan kung ano man ang aksyon nila. Kasi hindi din natin alam kung paano sila kinuusap ni Lord, kaya sila lumabas. At ito ay karapatan naman nila na maipahayag yung kanilang damdamin kasi nga tumagal. Tumagal yung issue simula nung ito ay naipahayag at na-expose. Talagang kahit sinong tao, no, wag tayo magpakatotoo. Wag yung sabihin super spiritual tayo, pero siyempre meron din tayong dapat gawin. Meron tayong responsibility to at least to share or to at least to shout something that is happening na hindi nakikita yung kung ano yung mga dapat gawin. Kaya siguro ako lang kasi kanya-kanya tayo niyan, hindi ko kayo ma-encourage, pero para sa akin, if you will ask me, kung talagang naniniwala tayo mas makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi talaga tayo magsama-samang manalangin ng totoo at ng seryoso kahit nasa iba't ibang lugar tayo? Kasi naniniwala ko, a united prayer is powerful. Kahit nasa Zamboanga ka pa, nasa Cebu ka pa, kahit saan lugar ka, kapag nagkaisa at sama-sama tayo, nag-declare ng oras na ito na sabay-sabay natin ipapanalangin ng ating bansa, definitely, matagal na tayong tinutulungan ng Diyos. At naniniwala ako patuloy na gagalaw at kikilos ang Panginoong Diyos. Tinitignan lang niya kung mag-react ba tayo o mag-respond sa nangyayari. So parang ang hirap lang din minsan malagay sa isang sitwasyon na kung ang calling ng inyong asosasyon or organisasyon ay ganito, tapos ikaw meron kang relasyon sa Panginoon at iba ang dinidikta sa'yo, parang ang hirap lang minsan mamili or pumagitan kung saan ka papanig at kung ano yung gagawin mo. Yan ang tinatawag na kailangan natin ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Yes. Yung wisdom na yan ay makukuha natin, especially if we are that very close to God and really understand kung ano yung ipinaparating ng Diyos. Ganyan yung mga malalapit na mga propeta noong araw. Kaya sure ball kung ano yung gusto nilang sabihin at nangyayari. Meron naman ako nababasa na mga ibang mananampalataya na nagpa-prophesy pa. At ito ay inilahayag pa nila. Ito yung mga pinrophesy ko. At tandaan nyo, kapag sa prophecy, huwag tayong masyado magde-declare na tayo yun, no? Kasi sa 10 pinrophesy mo, tama ang siyam. At isa ang mali, false prophet ka. Kaya medyo maingat tayo sa ganyan, ano po. Maaring nakatulong ang iyong pinapahayag, ang iyong opinion, pero wag naman parang ipinagmamalaki natin na parang tayo yung nakakaalam at tayo lang ang nakakadinig sa sinasabi ng Diyos. Kasi mahirap po yun. Siguro ang maganda rito, kuya, tayo bilang isang mamamayan at isang Pilipino, no, sa sitwasyon na ganyan, siguro ang maganda bukod sa merong may nagsasabi kung anong gagawin at merong mga naghahayag na dapat gawin, siguro tayo bilang isang Pilipino, dapat tayo rin mismo aralin din natin, alamin din natin, tayo mismo mag-seek din tayo ng knowledge, lalo na sa wisdom ng Panginoon, kung ito ba ay tama, hindi porke sinabi na, gawin natin to, ganito, gawin natin. Siguro I suggest, kung tama ba, kuya, sabihin mo kung mali ako, na siguro i-seek nyo rin kay God, individual, bawat isa, na Lord, ito ba pinagagawa, ito ba talaga yung calling or ito ba talaga yung gusto nyo ipagawa sa amin? Yan. Kasi meron din tayong part bilang mga anak ng Diyos individually. No? Kasi pag sinabi ng leadership, you will also
ask God kung ito ay talagang naaayon sa kagustuhan ng Diyos kasi meron niyang unity. O mararamdaman talaga ng mga Kristiyano kung talagang sinabi ito ng Diyos. No? Kasi pag sinabi sa leadership, definitely sasabihin din sa mga sa mga sumusunod. Pero siyempre, wala akong ibang pwedeng maibahagi at pwedeng mabigyan ng iba pang resulta na ang tatayuan ko talaga ay tayo manalangin, magpakumbaba. Alam niyo, magpakumbaba tayo, sinasabi din niya sa Bible, sa Chronicles. Kapag ang aking mga anak magpapakumbaba, hihingi ng tawad. Yan sinasabi, hihingi ng tawad sa Diyos. Sabi niya, paggagalingin ko ang kanilang bansa. Yun ang maganda di ba? Tinatawag ng Diyos ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya, magpakumbaba at humingi ng tawad upang sa gayon ang Panginoong Diyos ay makakilos at malamang makikita natin na ang kagalingan ng ating bansa, yung Nineveh, pinapuntahan ni Jonah, kaya hindi kaagad pumunta si Jonah, di ba? Nakita mo, binigyan pa ng Diyos ng pagkakataon, gugunawin na niya. Mga salbahe ito, mga taong ito. Pero grabing kabutihan ng Diyos. Mabait po ang Diyos. Mabuti siya. Kailangan lang natin, pag kung ano inutos ng Diyos, ay sinabing, hingi kayo ng tawad, kailangan magpakumbaba sa lahat ng mga nagawa natin pagkakasala. Ililigtas tayo ng Diyos. Ganon din ang ginawa niya sa bayan ng Nineveh. Kaya ako, nakikita ko lang kung ano yung puso ng Diyos. Kung magagawa lang natin, sabay-sabay nating alamin kung ano yung puso ng Diyos, malamang at malamang mas mararanasan natin yung kilos ng Diyos kesa sa sarili nating mga pag-iisip at pananaw. Pag-isipan niyo pong maigi. Sana po ay magkaroon tayo ng sama-samang pananalangin at matinding pakikinig sa Diyos. Pero niya sinasabi sa Biblia na patungkol sa pakikinig, Pag daw ang Diyos nadinig na natin ang kanyang boses, medyo kailangan wag na daw nating patigasin ang ating puso sapagkat narinig na natin ang tinig ng Diyos. Paano naman kuya yung anong take mo dito sa mga ibang tao na nagsasabi na okay, sige, manalangin tayo, pagdasal natin yung nangyayari sa bansa natin, sa sitwasyon. After mo ipag-pray, anong next? Okay. Definitely, kapag nananalangin ka sa Diyos, hindi yan isang beses na panalangin lang. We must also do our part as a fellow citizen dito sa ating bansa. Siguro yung galit natin sa gumawa ng katiwalian, nandyan na yan. Reality yan. Pero ang tanong ko, paano tayo tuloy-tuloy na makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa? Siyempre, pag kami nakita tayo ng ganyang katiwalian, yung iba iniisip, huwag na tayo magbayad ng tax. Huwag na tayong nawawala yung pagiging kapwa-tao. Nawawala yung mga malasakit sa ating bayan. Nawawala yung pagmamahal natin sa ating bansa. Pero nakakalungkot yun. After nating manalangin, di ba dapat isipin natin na mas lalo pa tayong manalig ng todo sa Diyos. Yung ipinanalangin natin, yun yung batayan, yun yung parang umuhukay ka ng pundasyon para mas lalo mo pang maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa ating bansa. At ang tanong mo kung paano after next, we will not stop praying until we receive God's answer. At pag may nangyari na sa bansa, ituloy-tuloy natin to kasi hindi ito overnight. Hindi ito pag kami nangyari at gumanda na, kanya-kanya na naman. Hindi ganun. Ito yung simula na dapat na magkaisa ang mga naniniwala sa Diyos, lalo na kay Jesus, sa kanyang anak na namatay sa krus, na siya nagligtas sa atin, buhay na muli. Kasi baka hindi nila alam pag sinabing, Diyos, baka iba-ibang Diyos yung nasa isip nila. Yung Diyos na nasa langit, na sinasabi sa panalangin, at ang anak niya ay si Jesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating kasalanan. At hindi lang siya nanatiling namatay, kundi nabuhay siyang magmuli. At kinilala natin yon
At kung sino yung tumanggap sa Kanya at humingi ng tawad sa Kanya, pinatawad niya at binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun, yung mga taong sinasabi ko. Yung mga taong ganun, kung tunay kang kumilala sa Diyos, humingi ka ng tawad, ang ating parte ay tuloy-tuloy, hindi siya titigil. Anong gagawin mo para makatulong ka sa bayan, para umasenso ang iyong komunidad, para yung lahat ng mga anak ng Diyos ay gumagawa ng pare-parehong pagsunod sa Diyos? Magiging buo yan, magiging isang bansa yan. At malamang, alam nyo, ito, ginigising tayo ng Diyos. Hindi tayo magkakaganito kung noon pa, nagkakaisa na tayo at sinusunod na natin yung sinasabi ng Diyos. Ang problema, kanya-kanya. Ang dami na nga nagsasalita sa social media. May kanya-kanyang opinion, iisa lang naman ang libro. Di ba? Magmahal sa Diyos, sumunod sa Diyos, sundin ang pinagagawa, magkaisa, at talagang i-apply natin yung pagkakakilala natin sa Panginoong Diyos at alamin natin ang puso ni Jesus. Ganun yan eh. Ang puso ni Jesus ay napakabuti, napakamayaman ng awa. Bagamat merong katotohanan, yun din nilalabanan natin. Counterflow. Kasi alam natin, meron tayong sinful nature, magagalit tayo. Pero kapag meron tayong karakter ni Jesus Christ, if that character is with us, kasi yun talaga ang punto ng pagsunod sa Diyos. Let us all be like Christ. Kung katabi mo si Kristo, ano ang magiging ugali mo sa sitwasyon natin ngayon? So parang ibig sabihin, kuya, sa madaling salita, ikaw bilang isang individual na tao, isang individual na Pilipino, ipanalangin mo muna. Okay, after mo ipanalangin, gawin mo yung part mo bilang isang Pilipino. Ano ba yun? Ito yung Pilipino na Kristiyano, ha? Yes, Pilipinong Kristiyano. For example, magbayad ka ng tamang tax. Huwag ka man lamang ng kapwa. Yes. 'Di ba? Gawin mo yung pwede mo magawa sa paligid mo. At huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Yes. I think yung mga ganun maliit na simple act na ganun, kapag ka marami ang gumagawa niyan, matindi ang epekto niyan sa buong bansa. Para maintindihan nila, ito po ang isa lang na alam kong kahit maliit na bagay nakatulong ako sa ating bansa. Kapag kumakain ako ng candy at wala akong basurang matapunan, inilalagay ko po ito sa aking bulsa. Simpleng-simple lang yun. At simpleng kalat lang yan. Simpleng kalat maliit lang na kalat, yan. candy lang yan. Pero kapag ibinulsa mo, hindi ka na dumagdag pa sa... Hindi porque may nakita kang basura ano diyan. Okay, sige, makikitapon ka na rin, makikikalat ka na rin. Siguro yung mga maliliit na ganyang bagay. At nagtatapon sa labas ng kanilang bintana ng kotse habang umaandar. Pagkatapos, galit na galit kayo sa mga gumagawa ng katiwalian. Yung mga iba, galit sa mga nagnanakaw, pero sa sarili nyong trabaho mismo, sa kanyang mga opisina, minsan hindi natin napapansin yung pagkuha natin ng mga gamit sa opisina, sa trabaho, nang hindi naman sa atin. Kahit sabihin mong isang pirasong papel lang yan, katumbas na rin ng pagnanakaw na rin yan. Yung mga simple act na ganyan, no? Sana maging panawagan na rin to sa ating lahat. Meron nga akong naalalang kwentong ganyan. Galit na galit yung kanyang tatay kasi kinuha yung lapis ng kanyang classmate. At nung after na makausap na yung teacher, kinausap niya yung anak niya. Anak, huwag mong gagawin yan. Na kumukuha ka ng hindi iyo. Sabi niya. Bakit hindi ka magsabi? Marami sa opisina namin yan. Yun. Huwag kang basta-basta kukuha. Ang dami stock sa office yan. Diba? Ito yung sinasabi ko sa mga tao nakikinig siguro na lalo na sa mga tatay or nanay. Pinapagalitan nyo ang inyong anak pero yung ating ina-advise ay hindi naman maganda sa mata ng Diyos. Kasi sinasabi mo, bakit ka nagnanakaw o kumukuha ng gamit ng classmate mo? Kung lapis at lapis lang, marami sa opisina namin yan. Di ba? Pag-isipan natin maigi. Ano po yung pinupunto namin dito? Yung pong galit kayo, galit tayo, pero hindi natin inisip yung sarili nating mga ginawa. Maliit o malaking bagay. Parang ganito po, para maintindihan po natin. Kung ang kasama ko ay kumuha ng 1 milyon na hindi kanya at kumuha ako ng piso, iisa lang po ang parusa niyan. Pareho po kami mapupunta
sa impyerno. Lalo na kung hindi po namin to hiningi ng tawad sa Diyos. At kung tayo naman ay nakahingi ng tawad sa Diyos, napakabait ang Diyos, papatawarin tayo. Ang hindi lang natin maliligtasan yung mga consequences na ating ginawa. Hindi porket pinatawad ka ng Diyos, hindi ka na makukulong. Naalala ko nga sinabi ng isang mentor natin dyan, Kuya. Sabing gano'n niya, di ba? Kung gagawa ka lang naman din ng kasamaan, itodo mo na. Ayan. Para pag nakulong ka, sulit. Oo, itodo mo na. Kaya kung tayo ay sumusunod sa Diyos, itodo na natin. Huwag nating baliwalain. Huwag na tayong mag-compromise. Dito na rin tayo, itodo na natin. Di ba? Ngayon, kung ayaw nyo namang sumunod sa Diyos, itodo nyo na rin ang paggawa ng kasamaan. Kasi mabait ka ngayon, bukas salbahe ka, mabait, salbahe, tapos papunta ka rin ng impyerno, lugi ka. Hindi sulit eh. Hindi sulit, di ba? Pero kaya kung gagawa ka lang naman din kabutihan, itodo mo na. Yes. Magpakabuti ka na ng husto. Kaya itodo na natin. Brad, todo na natin, di ba? Oo. Kaya ito, hindi po kami perpekto, pero ginagawa po natin yung pinaka mahusay na pagsunod. Alam namin na hindi namin mape-perfecto. Pero kami, yung ibang mga makasama namin dito, pinipilit natin ng ating sarili na malaman talaga natin kung ano yung nais na ipagawa sa atin ng Diyos para less stress, less yung mga bagay na pagsisisihan natin. Kesa nasa deathbed ka na, ang laki-laki pa ng pinagsisisihan natin. Okay. Napakaganda ng maiksing usapan na ito. Ayan. Kuya. Siguro, maaaring magpaalam na muna tayo pansamantala sa Okay. ating mga Oo. para maagawa tayo ng part 2. Agawa kami ng part 2. At parang maintindihan nila. Ano ba yung ginagawa natin at nasaan ba tayo? Of course, nandito tayo sa ating butihing sponsor. Walang iba kundi ang Dagan Store located sa Dito yan, sa 30th Street Corner, 9th Street, BGC. Yan. Yan. Kaya sa inyo mga kababayan, no, maraming salamat sa inyong simpleng pagtutok sa maiksing kwentuhan natin. Nawa samahan nyo kami uli sa susunod na episode ng Kwentuhan Tayo. Pero, teka, bago natin tapusin to, syempre, hindi natin kalilimutan isa pang sponsor natin, Oo nga pala. yung Julian and Jorel. Yan, skincare, pare. Yang hawak mo. Oo, Napakaganda niyan sa skin. Sunscreen, no? Sunscreen. Okay. Napakagandang sunscreen ito. Meron pa bang swimming? Pwede mag-sunscreen. Hindi, ito maganda pang daily to kasi 50 SPF, no? Oo, naku, mataas. So, mataas. sakto to pang daily use. Oo. Ito talaga yung pang skincare, brother. Ito tatlo talaga yan eh. Tatlo yan. Isang set yan. Pinapakita lang natin na iba-iba yung size ng kahon na yan. Yes. Yan, ganyan. This one is for our anti-aging. Anti-aging. Okay? Of course, meron din tayong tinatawag na diffuser. Nako, alam nyo, napakabango nito. Napakatibay, napakaganda. Yung mga diffuser po ng Julian and Jorel, maniwala kayo, hindi siya masyadong mahal, ha? At talaga mapapakinabangan pa po natin ng gusto, especially kung may mga regular kayong bisita, meron pang kandila. Ay, nako, itong kandila ng Julian and Jorel, nako, napakabango po nito. Kaya kung alam nyo, kung gusto nyo talagang kumuha nito, nandito lang din yan. Same address ng Gun Store. Okay? Ayan. Kaya again, muli maraming salamat sa inyong pagtutok. Samahan nyo kami sa susunod na episode. Dito lang yan kung saan ang kwento ng bawat buhay ay merong tunay na halaga sa Panginoon. Yes. Dito lamang yan sa Kwentuhan Tayo! So, next episode, maraming salamat. Yes, thank you.